sa Diyos, tayo magdadala ng ating mga papuri at samba sa ating Panginoon. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise God. At habang tayo mga kapatid na ganda, tayo ay awit sa ating Panginoon na may tumagat, praise God. Dakilang katapatan, praise God. Let us acknowledge once again the presence and goodness of God. So, ito, napakabuti ng ating Panginoon. Praise Jesus, hallelujah. Sa puso ko
banal sa muli, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon sa puri. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa iyong pagkakas, Panginoon, sa araw na ito, praise God. Amang banal sa aming pagpapasal by worship, praise God. Ang hiling namin, Panginoon, at dalangin namin, Panginoon, na patuloy mo kaming pangunahan, Panginoon, sa araw na ito. Ikaw, Panginoon, na patuloy na manguna sa amin, Panginoon, sapagkat tagalan namin wala kaming magagawa, Panginoon, at ang lahat ng ito, Panginoon, na gagawin namin sa araw na ito, ito po, Panginoon, ay upang makapagbigay ng kapulian sa iyo, Panginoon. Ang banal, bagay nang mawala ka dito, Panginoon, patuloy namin dinadalangin, Panginoon, na siya, Panginoon, ingatan mo, Panginoon, upang sila, Panginoon, ay makarating din, Panginoon, ng ligtas, Panginoon. Pangunahan mo kami, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Lahat ng tatayo, Panginoon, sa santuaring ito, Panginoon. Hanay pangunahan mo, Panginoon, upang sila, Panginoon, ay magkaroon, Panginoon, ng kalakasan upang sila, Panginoon, ay maging guide namin, Panginoon, sa pagpupunod at sa mga Sinupuri ka namin, Panginoon, sa araw na ito. To God be the glory. In Jesus' name we pray to you, Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang tayo na po pagawin ka sa God. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. Sige ka. Praise, hallelujah! Praise the Lord, mga kapatid! Hallelujah! Sabi nga mga kapatid kanina, ang lahat ng may higa ay magpupuri sa ating Panginoon. Amen! He is worthy to be praised, mga kapatid! Hallelujah! Hayaan mo ngayong katabi. Mag-worship ka sa Panginoon. Sumayaw ka sa ating Panginoon. Sing to the Lord! Hallelujah!
Bless yourself, mga kapatid. Hallelujah. What are you doing here right now, mga kapatid? Is to worship the Lord. Hallelujah, Jesus. Praise Him. Give myself away so you can use me.
Praise the Lord, makakapunan tayo mga kapatid. At sa mga sandaling ito mga kapatid, tinatawag ko na yung mga magbibigay ng awitin sa Diyos para tuloy-tuloy tayo mga kapatid. Praise God. At habang umawit sila mga kapatid, kukunin na natin ang ating mga kaloob sa ating Diyos. Praise God. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Handa na natin ang ating mga kaloob sa Diyos. Yan. Malakas na palakpak muli sa ating Panginoon. Amen, praise God. Kami po ay maghahandog ng awit sa ating Panginoon. Nagpapatunay kung paano ang bawat isa sa atin ginalabayan ng Diyos. At hindi tayo mag-isa sa lahat ng pagkakataon mga kapatid. At kung alam niyo po itong awit, ay maaari po kayong sumabay. Puso at kaluluwa, ako'y
tayo mga kapatid ay manunyan sa Diyos. Dudulog natin ang ating mga kalooban. Praise God. Hallelujah. Tinatawag ko na si Sister Maya. Praise God. Mamulay na lang siya. Amen, praise God. Lord, salamat Panginoon sa iyong pamutihan sa amin. Sa amin, O God, sa mga kaloob nito, Lord, patuloy ka namin, Lord, itinataas sa aming mga buhay. Sapagkat, Lord, walang meron kami, Panginoon, na hindi ka binigay, O God. Hallelujah, itong mga kaloob nito, Lord. Salamat, Panginoon, sa patuloy na katapatan nito, O God. Tinuturo mo, Lord, sa bawat isa sa amin, O God. Patuloy na ibalik, O God, ang para sa iyo, O God. Hallelujah. Na kami, Lord, ay huwag magnanakaw, O God. Hallelujah. Pag-gusto, O God, na maging extension kami, Panginoon, ng iyong puso, O God, maging sa gawa nito, O God. I pray, Lord, na patuloy mo, O God, pagpalain, Lord, ang mga nagbigay, O God, maging mga hindi nakapagbigay, Panginoon. Lord, ayusin mo ang salita, Lord, ikaw man. Nanaway, O God, ang mga mananakman, Panginoon. Kaya, Lord, salamat sa iyong ginagawa, Lord, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Patuloy mo, Lord, pagpalain ang aming pagsunod, Panginoon, sa pagbibigay, O God. Lord, pati mo itong gamitin, Lord, para sa iyong kapupurihan. In Jesus' name, we pray. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Natin tayo mga tayo mga kapatid. Praise God. At tinatawag ko natin pastor para sa praise God sa ating gawain sa Maguto. Praise the Lord. Praise the Lord. Malakas na palakpak para sa Diyos mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Amen. Praise God. So, salamat sa ating Panginoon. Sabi nga mga kapatid, it's so nice. Amen. To be back. Amen. Praise God. Galing tayo doon sa prayer mountain mga kapatid. Kaya salamat sa Panginoon na tunay ang ating Panginoon ay patuloy nagbibigay ng kalakasan. Amen. Salamat sa biyaya ng Diyos. Amen. Na kahit mayroong konting ulan, still tayo ay patuloy na praise God. Nagpupuri at sumasamba sa Panginoon. Amen. At samantalang tayo mga kapatid ay nananatiling nakatayo. Minsan pa mga kapatid tayo ay nag-aawit sa Panginoon. Praise God. Pupurihin ka o Diyos. Amen. So wala tayong ibang layunin mga kapatid sa oras nito kundi ang purihin ang ating Panginoon. At samantalang tayo mga kapatid ay patuloy na aawit sa Diyos. Let's invite the presence of the Lord in this place. Hayaan natin mga kapatid na minsan pa tayo ay patuloy na sumailalim sa presensya ng ating dakilang Panginoon. Awitin natin yan mga kapatid na nagmumula sa ating mga puso. Praise God. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Pagpapay natin mga kapatid ang aming Panginoon. Hallelujah, come on, church. Hallelujah, lahat na mayroong hininga ay magpupuri sa ating Panginoon. All the more, church, make a joyful noise unto the Lord of the lands. Hallelujah, magpiling po tayo na mayroong kagalakan sa Panginoon. Ipagdating ang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Oh, blessed be the name of the Lord Jesus. Exalt your name in this place, O God. Hallelujah, hallelujah. Praise be the name of the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Ang lahat po ng masaya na happy ay magsabing, praise the Lord. Praise the Lord. Salamat at lahat tayo na narito ay masaya na happy. Kaya nga, ngitian mo ang iyong katabi, yung itim-itim aso mga kapatid, itim-itim Kristiyano. Praise God. Huwag tumulan at napakamangagat ka mo. Delikado at marami ngayong rabies mga kapatid. Praise God. Kaya napakabuti ng ating Panginoon mga kapatid, although na medyo hindi nakisama ang panahon, but still mga kapatid, hindi po nababago ang pagsamba natin sa Panginoon. Amen! Hallelujah! Andun pa rin mga kapatid yung kalakasan ng ating pong pagpupuri at pagsamba natin sa ating dakilang Diyos. Amen! Kaya napakabuti ng ating Panginoon. Tayo ay patuloy niyang sinasamahan mga kapatid. Amen! So, what time is it mga kapatid? Ano na po bang oras na? 10:48. Mag-aalas 11 na mga kapatid. Praise God. So, handa ba kayo mga kapatid hanggang alauna kita? Oh, Brother Rolly, meron ko lang narinig. Praise God. Pero sa bandang huli. Muna siya uuwi mga kapatid. Amen. Binukin. Praise God. Amen. So, sa wala pong pagtatagal mga kapatid ko, tayo po ay dadako na sa kanyang mga salita. Let's open your Bible in the book of Isaiah chapter 38. Isaiah chapter 38 beginning from verse 1 up to 5 mga kapatid. Amen. So alam ko po na itong versikulong ito ay very familiar verse about sa po sa atin. At meron tayong bagong mukha rito mga kapatid. Sister Norma Maria. Tama ba? Maria Norma. Praise God. So, pinuyat kami kagabi mga kapatid. Alauna na mga kapatid. Wala pa yung mga anak ko. Binikid yun. Huwag mo sasarado ang pinto. Baka malit kami. Praise God. So, bilang tatay, mga kapatid, siyempre, nag-aalala rin tayo mga kapatid. Amen. Panayang kapit ko, nagdala ako sa labas mga kapatid. Amen. So, purihin ang ating Panginoon. Ang sabi po ng Isaiah chapter 38, beginning from verse 1 up to 5. Ang sabi po rito ng Bible, ng mga araw na iyon ay may sakit na ikamamatay si Ezekias. Sino raw po ang may sakit na Amen. Ikamamatay itong si Ezekias. At si Isaias na propeta na anak ni Amos ay naparoon sa kanya at nagsabi sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, ayusin mo ang iyong sambahayan sapagkat ikaw ay mamamatay at hindi mabubuhay. Nang magkagayoy, ipiniit ni Ezekias ang kanyang muka sa panig at nanalangin sa Panginoon at nagsabi, itinadalangin ko sa inyo, O Panginoon, na iyong alalahanin kung paano ako'y lumakad sa harap mo sa katotohanan at may dalisay na puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin. At si Ezekias ay umiyak ng di kawasa. Nang magkagayoy, dumating ang salita ng Panginoon kay Isaias na nagsasabi,
ikaw ay yumaon at sabihin mo kay Esikayas, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ni David na iyong magulang, aking dininig ang iyong panalangin, aking nakita ang iyong mga luha, narito, aking idaragdag sa iyong mga kaarawan ang 15 taon. Praise God at pagpalain po mga kapatid ang kaniyang mga salita. Tayo po ay sumandaling yumuko at tayo ay mananalangin. Praise God, dakila at makapangyarihang Diyos at Amang Banal. Muli kami nga nagpupuri at nagpapasalamat, Ama, sa iyong mga salita. Salamat po, dakilang Diyos, sa patuloy niyo pong pagsama sa amin pong kalagitnaan at patuloy niyo kami binibigyan ng kalakasan na iko'y aming purihin at sambahin sa Espiritu at sa katotohanan, dakilang Diyos. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy kang kumilos sa aming pong kalagitnaan at patuloy niyo rin pong hawin, O God, ang anumang mga sagabal sa mga pagpapala na yung ipagkakaloob sa iyong mga anak sa dakong ito, dakilang Diyos. Palakasin niyo po, Panginoon, ang mga nanghihina at mga nanglulupaypay sa amin po mga pananampalataya. Ikaw, O Diyos, ang patuloy na may taas sa amin po mga buhay sa oras nito, dakilang Diyos. Pagpapalain niyo rin po, Diyos, ang naabot ng tinig nito, saan man sila dako naroroon, Panginoon. Ikaw po, Diyos, ay patuloy na mangungusap sa kanila po mga puso sapagkat sila rin po ugat ay nangangailangan ng iyong mga salita bilang pagkain ng kanila pong mga kaluluwa. Salamat po, O Diyos, sa mga oras ito. Pinupuri ka po namin, Ama, at sinasamba, and to God be all the glory. Ito po, Diyos, ang aking samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus na tagapagligtas, at ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Praise God, hindi natin purihin at sambahin ang ating Panginoon. So lahat po ba ay nag-almusal na? Oh, salamat. Kaunti lang nag-almusal. Praise God. Amen. Praise God. Pero ngayong tanghali na, mga kapatid, hindi na tayo mag-almusal. Manananghalian na tayo ng salita ng Diyos. Amen. Kasi alam po, mga kapatid, na normal lang sa atin na mag-ayuno tayo kahit isang meal. Kaya tama-tama yung iba sa atin na hindi na nag-almusal, kaya ngayon ay magbe-break na po tayo. Amen. So okay ba yun, mga kapatid? Amen. Praise God. So sa lahat ng mahilig na mag-fasting ng 1 meal, magsabi, praise the Lord. Praise the Lord. May natagdagan natin ang ating fasting. Kahit isang araw lang, mga kapatid. Mabreak natin katulad ng mga young people every last Saturday. Amen. Every month, mga kapatid, nag-aayuno sila. Amen. Totoo kaya? Amen. Oh, salamat naman sa Panginoon. Praise God. So, ugaliin natin, mga kapatid, na lagi tayong mag-aayuno, magpapasting, para nang sa gayon, mga kapatid, madisiplina natin yung ating po mga sarili. Amen. Kasi gusto ngayong, mga kapatid, ang sakit. Amen. Praise God. Kaya kung walang paglilinis ang ating physical, amen, baka tayo, mga kapatid, ay tamaan ng sakit. Pero normal yan, mga kapatid. Pero kung tayo ay merong disiplina, amen, konting sipon lang, kaya niya ni Dr. Jesus Christ. Amen. Amen. Praise God. Amen. Huwag mamuli ng sakit, mga kapatid. Kayang gamutin na ng ating Panginoon. Hindi ko sabihin, mga kapatid, kahit sa maliit na bagay, kumikilos ang ating Panginoon. Amen. Praise God. Kaya ngayong umagang ito, bago tayo, mga kapatid, malayang makakaupo, praise God. So, nais ko pong dalhin sa inyo ang mensahe po ng ating Panginoon na meron pong pamagat na nagsasabing
Paghahanda sa paglisan. Amen. Preparing for departure. Amen. Praise God. At kamayan mo ang iyong katabi. Amen. At sabihin mo, I'm so blessed that you are present. Amen. This church. Sige mga kapatid. Amen. Si Aring David mga kapatid, siya ay nagagalak nang sabihin sa kanya na siya ay pupunta sa bahay ng ating Panginoon. Sabi ni Aring David, I was glad when they said to me, let us go into the house of the Lord. Kaya dapat sa loob ng church, bawal ang nakasimangot. Yes. Amen. Praise God. Baka kayo ay mabangungot mga kapatid. Praise the Lord. So malaya na po tayo na makakaupo. Amen. So, amen. Pagkahanda, amen, sa paglisan. Praise God. Masakit man mga kapatid. Amen. Isip-isipin. Amen. Wala po talagang nananatiling mga bagay sa mundong ito. Amen. Kahit na nga mga kapatid, ang pinakamamahal natin, amen, sa buhay, kahit yung ating sarili mga kapatid, ay temporary lamang sa mundong ito. Amen. Amen. At walang nananatiling anumang bagay, amen, sa mundong ito mga kapatid. Praise God. Kaya nga mga kapatid, sa buhay po natin, praise God, habang tayo ay nananatiling buhay, kailangan tayo ay nasa paghahanda. Amen. Sa lahat po ng naghahanda ay magsabing praise the Lord. Praise the Lord! Malakas na palakpak para sa Panginoon. Halina mga kapatid, okay sa halina tayo ay hanggang alauna mga kapatid matatapos. Kaya dahan-dahanin natin mga kapatid, praise God, para malinawan yung ating pong mga kaisipan na ating pong nabanggit ay maging makatotohanan. Amen. So kanina nga si Brother Rolly ay nagsabi ng amen. Praise God, talagang handa siya na umabot tayo hanggang alauna mga kapatid. At marahil may baon niyang tinapay, amen, sa kanyang bag. Kasi kapag alam naman natin na si Brother Rolly ay sinusumpong na ng kanyang stomach, medyo alanganin na mga kapatid na kahit mayroong revival ang pagkilos ng presensya ng Panginoon. Oh, I sad to say, meron siyang suman. Praise God, so palang pakadami ng Panginoon, may kilos. Yes, amen. So, iyan mga kapatid ay isang tinatawag na paghahanda. Amen. Kung sakaling medyo hindi aprobado ang ating pong mga stomach, mga tiyan, so kailangang preparado po tayo. Amen. Katulad ni Brother Rolly, preparado siya, handa talaga siya na umabot hanggang alauna ang pangangaral ng salita po ng ating pong dakilang Diyos, sapagkat alam naman natin mga kapatid na hindi naman tayo uuwi. Amen. Na tayo ay parehas mga kapatid na empty ang ating po mga puso sa presensya ng ating dakilang Diyos. Ganun pa man mga kapatid, amen, sisikapin natin na tayong lahat ay mabusog ng presensya ng ating dakilang Diyos. Hindi natin mga kapatid hayaan na matapos ang ulan, amen, na hindi tayo, praise God, lalangoy sa presensya ng ating dakilang Panginoon. Amen. Praise God. Basta bukas lang mga kapatid ang ating po mga puso, amen, sa pakikinig ng kanyang mga salita. At ako'y naniniwala mga kapatid, praise God, na ang puso natin ay pupunuin, amen, ang pagpapala ng ating dakilang Panginoon. Palakpakan natin minsan ang ating dakilang Diyos mga kapatid. Amen. Kaya nga mga kapatid, sa buhay po natin, amen, so ang buhay natin ay buhay paghahanda.
So, bakit ba tayo, mga kapatid, na andito sa loob ng church? Bakit ba tayo, mga kapatid, naglilingkod sa ating Panginoon? Amen. Bakit ba tayo, mga kapatid, nagpupuri at sumasamba sa ating pong dakilang Diyos? At ang lahat ng mga bagay nito ay part ng paghahanda po natin. Amen. Sa harapan ng ating dakilang Diyos. At kung wala tayong paghahandang gagawin sa harapan ng ating pong Panginoon, I tell you, mga kapatid, nakakalungkot isipin, amen, haharap tayo sa ating Panginoon na hindi tayo, amen, nakahanda. Amen. Praise God, kahit naman mga kapatid sa tinatawag na pang-spiritual na mga bagay, ang sabi nga ng Bible, hindi lahat ng tumatawag Panginoon, Panginoon ay maliligtas, kundi yaw lamang sumusunod sa kalooban ng ating Ama, amen, na nasa langit. Praise God, kaya kung hindi tayo, mga kapatid, marunong maganda, amen, sa pagsunod sa kalooban ng ating pong Panginoon, nakakalungkot isipin, praise God, na tayo, mga kapatid, ay hindi kilalanin ng ating Panginoon, amen, doon sa kaniyang karyan. Mga kapatid, praise God, 35 years na tayong naglilingkod sa ating Panginoon pagkatapos, amen, hindi tayo mga kapatid kikilalanin ng ating dakilang Diyos. Amen. The reason why, mga kapatid, siguro, amen, mga Kristiyanong bulak-bulero at bulak-bulera tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon. Amen! Praise God! So meron ba ritong bulak-bulero at saka bulak-bulera sa paglilingkod sa Diyos? Praise God! Wala. Amen! So palakpakan natin ang Panginoon. Pagalakan natin ang mga kapatid na maging masigasig tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kaya isipin natin, mga kapatid, na ang buhay natin ay buhay paghahanda, amen, sa harapan ng ating dakilang Diyos. Kaya nga, wala tayong dapat sasayangin na oras at minuto, amen, sa paglilingkod natin sa Panginoon. Amen. So, kinakailangan lahat ng ating pong gagawin ay aprobado sa harapan po ng ating dakilang Diyos upang ang ginagawa nating paghahanda, amen, sa harapan ng Panginoon ay hindi po masasayang, mga kapatid. Amen. Na kahit tayo magpabalik-balik dito sa church, umattend ng Bible study, midweek Bible study, prayer meeting every Friday, mga kapatid, hindi po yan masasayang. Amen. 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 Praise God. Kaya isang kagalakan yan, mga kapatid, sa harapan ng ating Panginoon. Kaya kapag tayo, mga kapatid, ay patuloy na naghahanda, dumating man ang tinatawag na takdang oras at panahon, amen, na ipinagkaloob ng Diyos sa buhay po natin, sapagkat alam natin, mga kapatid, na walang, amen, nananatiling bagay sa mundong ito. Kahit ang buhay natin, mga kapatid, ay hindi permanente, mga kapatid, amen, sa mundong ito, sapagkat ang sabi nga ng Bible, amen, in Hebrews chapter 9 verse 27, it is appointed unto man once to die, and after this a judgment. Kapag, mga kapatid, kinalapit na tayo ni Mr. Kamatayan, amen, kahit ang lahat ng bagay sa buhay natin ay napakalaga, iiwanan natin ang mga bagay na yan. Amen. Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya nga, mga kapatid, napakabuti ng ating dakilang Diyos at hindi tayo pinababayaan ng ating Panginoon. Lagi tayo, mga kapatid, pinapaalalahanan ng ating Panginoon, praise God, na sa buhay nito ay kinakailangang bigyan natin ng pagpapahalaga at importansya,
Amen. Na mabigyan natin ng kaluguran, kaluwalhatian at karangalan ang ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Praise God. Kaya nga napakasarap isip-isipin mga kapatid na kung tayo ay naglilingkod sa Panginoon at tayo ay ginagamit ng ating dakilang Diyos. Di ba't napakaganda mga kapatid, hallelujah, na ikaw at ako ay nakakadala, amen, ang kaluluwa sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Kaya huwag natin mga kapatid sasayangin. Amen. Ang ating pong pagpabalik-balik, pagpupunta, amen, sa gawain ng Diyos, pagdalo sa mga home Bible study, midweek Bible study, prayer meeting mga kapatid every Friday. Amen. Sapagkat ito'y nakakalugod, amen, sa ating dakilang Diyos na buhay. Praise God. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating dakilang Panginoon mga kapatid. Amen. That's why walang permanenteng mga bagay sa mundong ito na kahit ang buhay natin mga kapatid, kapag tayo ay kinalapit na ni Mr. Kamatayan, amen, anumang mga bagay na mahalaga sa buhay po natin ay iiwanan natin ang mga bagay nito. Tanging ang atin lamang mga kapatid ginugol na oras at panahon sa paglilingkod natin sa Diyos, ito lang ang ating mababaon. Amen. Paglisan natin sa mundong ito at tayong lahat ay aharap, amen, sa ating dakilang Diyos na buhay. Kaya nga mga kapatid, praise God, habang tayo ay nabubuhay, amen, so kailangan natin tayo ay maganda sa ating pong paglisan. Amen. Lilisanin natin mga kapatid ang mundong ito. Amen. So hindi tayo mga saksi, mga kapatid, praise God, na nagnanais na ang mundong ito'y mapa sa kanila. Kasi wala sa kanilang, amen, langit at wala rin sa kanilang impyerno. So kung gusto nyo na maging saksi mga kapatid, napakagandang sumama na kahit gumawa ka ng kasalanan, wala namang impyerno. Amen. At wala ding langit mga kapatid sapagkat ang langit na binabanggit nila itong mundong ito, amen, itong lupa na ito na kanilang mamanahin. Amen. Pero alam natin mga kapatid, ang Bible ay nagpapaiwatig, amen, na kung saan, hallelujah, ang mundong ito ay gugunawin di sa pamamagitan ng tubig, kundi sa pamamagitan ng apoy. Amen. Hallelujah. Ang sabi nga ng Bible, mga kapatid, amen, ang lahat ng bagay ay lilipas, ngunit ang kanyang mga salita ay mananatili. Amen. Heaven and earth shall pass away. Amen. Lahat ng bagay sa mundo ay lilipas, ngunit ang kanyang mga salita ay mananatili. Amen. Kaya kung pinapangarap natin mga kapatid na manatili, amen, sa mundong ito, kayo na lang. Amen. Kasi tayo mga kapatid, hindi tayo naglilingkod para sa mga material na mga bagay. Hindi tayo naglilingkod para lamang maiwan sa mundong ito. Amen. Hallelujah. Naglilingkod tayo sa Diyos sapagkat nais natin na manahin natin ang lupang pangako ng ating dakilang Panginoon sa bawat isa sa atin mga kapatid. At yan mga kapatid, hallelujah, ang ninanais ng bawat isa sa atin. Kaya kung tayo ay nagsisikap na higit pa tayong maganda sa ating pong future, hindi yan masama mga kapatid. Hindi masama na tayo'y maganda sa ating pong kinabukasan. Amen. Pero mas mahalaga mga kapatid na mapagandaan natin ang kinabukasan natin, amen, na eternidad kapiling ang ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Amen. Praise God. Kaya huwag natin mga kapatid, hallelujah, masyadong bibigyan ng pansin ang mga material na mga bagay.
Amen. Kailangan natin yan, mga kapatid. Habang ang paa natin ay nakatungtong dito sa lupa, kailangan natin ng mga material ng mga bagay. Ang ibig kong sabihin, mga kapatid, na habang tayo naglilingkod sa Diyos, amen, ipaganda natin, mga kapatid, hallelujah, ang ating pong sarili. Amen. For the future, mga kapatid, na kung lilisanin na natin ang mundong ito, makakaasa tayo sa ating mga sarili. Praise God, hallelujah, na makikita natin ang ating pong tagapagligtas. Amen. Which is ang ating pong Panginoong Hesus Kristo, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaya, lahat ng bagay, mga kapatid, sa mundong ito, amen, ay lilipas. Amen. Praise the Lord. Ang sabi, mga kapatid, ng Bible, dito tayo, mga kapatid, sa atin pong teksto, sa aklat po ng Isaiah chapter 38, sapagkat meron pong dalawang bahagi po ng tinatawag na paghahanda. Amen. Ang makikita po natin dito sa chapter nito ng Book of Isaiah, amen, na kung saan ang sabi po ng Bible, amen, in verse 1, ng mga araw na iyon ay may sakit na ikamamatay si Hezekias. Amen. Marahil ang kanyang sakit, mga kapatid, na ikamamatay ay tumor. Yan, meron siyang tumor sa ulo. Amen. Amen. Marahil yung kanyang ulo ay merong bukol, mga kapatid. Amen. Stage 4 na at hindi na kayang gamutin ng medisina. Amen. Amen. So anumang uri, mga kapatid, ng sakit na ikamamatay, amen, marahil ay nakay Hezekias, mga kapatid. Amen. Ang sabi, mga kapatid, ng Bible, ng mga araw na yon ay may sakit na ikamamatay si Hezekias, at si Isaias na propeta na anak ni Amos ay naparoon sa kanya. Amen. At hindi po, mga kapatid, kalooban ni Isaiah na siya po ay, amen, makarating dito kay Hezekias. At ito, mga kapatid, ay pinangunahan ng ating Panginoon. Amen. Amen. Sapagkat alam naman natin, mga kapatid, praise God, hallelujah, na ang lahat ng mayroong karamdaman ay nangangailangan po, amen, ng manggagamot. Praise God. Amen. Hindi nangangailangan, mga kapatid, ang doktor, amen, ang walang sakit. At ang doktor, mga kapatid, ay nangangailangan, amen, ang pasyente. Amen. At ang pasyente ito, mga kapatid, ay nangangailangan ng manggagamot. Kaya itong si Prophet Isaiah, amen, ay isinugo ito ng ating pong Panginoon. Praise God. Hindi sa kanyang sariling kalooban, mga kapatid, sapagkat kahit sa kanyang sarili ay wala siyang magagawa. Kaya nang si Isaiah, mga kapatid, ay pumaroon, amen, sa bahay nitong si Hezekias, ang sabi po ng Bible, ganito ang sabi ng Panginoon. Meaning talagang nangungusap, mga kapatid, ang Panginoon kay Isaiah. Diba, kahit naman, mga kapatid, sa kalagayan natin bilang tayo mga mananampalataya, praise God, kapag mayroong sakit ng isang mananampalataya, amen, of course, una tinatawag ang Diyos, pangalawa ay mga manggagawa ng ating Panginoon. Tawagin mo nga si Brother Rolly at ipag-pray yung aking anak. Diba? Praise God, para ma-confirm talaga na si Brother Rolly ay apostol ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Praise God, kasi sa pamamagitan, amen, hallelujah, ni Apostol Brother Rolly, yung anak niya na merong sakit ay gagaling. Pangako yan ng ating Panginoon.
sa lahat po ng mga magsisampalataya sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Ang sabi nga ng Bible, they lay hands on the sick and they shall recover. Amen. Kaya nga pagdating ni Brother Rolly doon sa bahay ng kapatiran na mayroong anak na mayroong sakit, halimbawa ang sakit niya ay very mga kapatid. Amen. Walang ibang gagawin mga kapatid si Brother Rolly kundi siya ay manalangin sa ating dakilang Diyos. Ipapatong ni Brother Rolly yung kanyang kamay doon sa anak ng kapatiran na mayroong sakit at sa pamamagitan ng pangalan ng ating pong Panginoong Jesucristo, amen, ang karamdaman ng ating pong kapatiran na mayroong sakit ay gagaling sapagkat si Brother Rolly, mga kapatid, ay kinakausap ng ating Panginoon. Lahat tayo na naandito, mga kapatid, amen, ay mga apostol ng ating Panginoon. Lahat tayo dito, mga kapatid, ay tagasunod ng ating pong Panginoong Jesucristo, ng ating dakilang Diyos. At mako-confirm lang natin, mga kapatid, ang mga bagay na yan kung meron tayong miracles, amen, na ginagawa, amen, sa ating dakilang Diyos, amen, sapagkat alam natin na kapag ang Panginoon ay nasa sa ating mga kapatid, ang kapangyarihan ng Diyos ay kikilos sa buhay natin, mga kapatid. Amen! Kaya huwag tayo, mga kapatid, magtataka kung meron tayong ipinanalangin sa Diyos na gumaling. Hello! Kasi tayo, mga kapatid, ay mga mananampalataya. Amen, ang ating dakilang Diyos. He is the best healer, mga kapatid. He is the best doctor, which is our Lord Jesus Christ. Ano mang uring karamdaman meron tayo, mga kapatid. Amen. Kapag tayo ay sumampalataya at nanalig sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen. Ano mang sakit katulad ng beri-beri ay kayang pagalingin yan ng ating pong dakilang Panginoon. Painumin lang yung mga kapatid ng vitamin C, gagaling na yan. Which is vitamin Christ. Hello. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. So napakabuti, mga kapatid, ng ating dakilang Diyos. Itong si Prophet Isaiah, mga kapatid, ay sinugo ng ating dakilang Diyos doon sa bahay nitong si Hezekias, dahil itong si Hezekias, mga kapatid, ay merong sakit na ikamamatay. Amen. At alam naman natin, mga kapatid, na kapag ikaw ay lingkod, anak ng Diyos, hindi mananatili lamang sa sulok ang ating dakilang Diyos. Siya po ay gagawa at gagawa ng paraan. Amen. Kaya ang ginawa ng ating Panginoon, kinausap niya si Prophet Isaiah at isinugo niya doon sa bahay nitong si Hezekias. Ang sabi, mga kapatid, ng Bible, ganito ang sabi ng Panginoon, ayusin mo ang iyong sambahayan. So meron na talagang preparasyon, ano? Amen. Meron na talagang paghahanda na binanggit itong si Isaiah dito kay Prophet, kay Hezekias, mga kapatid. Ang sabi raw ng ating Panginoon na ipinapatid ni Isaiah kay Hezekias sa kanyang pamilya, ayusin mo ang iyong sambahayan sapagkat ikaw ay mamamatay at hindi mabubuhay. Amen. Isang napakalungkot na bagay, mga kapatid. Amen. Kung ang doktor ay sabihan ang kanyang pasyente na isang buwan ka na lang mabubuhay. O isang araw ka na lang mabubuhay. At dahil sa nervyos natin, baka sabihin, ano ka Diyos? Yan, ano ka Diyos? Diba? Sometimes may mga pangyayari sa buhay natin na pag meron tayong karamdaman at medyo nawawalan tayo ng katinuan ng ating mga pag-iisip, minsan nababanggit natin sa ating Panginoon na Lord, why me Lord?
Bakit ako pa? Diba? Kahit naman sa pag-ibig, diba, Brother Adrian? Pagdating sa pag-ibig amen, lahat mga kapatid na nababanggit natin. Amen. Except na lang pag tayong mga kapatid ay nabibigo. Sinasabi natin, why me Lord, bakit ako pa? Amen. Praise God. Kaya itong si Prophet Isaiah ay sinabihan niya itong si Ezekias na ang kanyang pamilya ay ayusin niya. Amen. Ayusin yung sambayanan nitong si Ezekias. Amen. At makikita natin dito mga kapatid, praise God, ang kalagayan nitong si Ezekias, amen, na bagamat siya ay sinabihan na hindi na siya mabubuhay. Ibig sabihin, kailangan kahit sa kanyang sarili ay maganda na siya sa kanyang departure. Amen. Lalo-lalo na sa ating mga elders, church, mga senior citizen. Hello. Amen. Praise God. Hallelujah. Masakit man mga kapatid, isipin ang mga bagay nito, darating at darating talaga sa puntong lilisanin natin ang mundo. Praise God. Pero take note mga kapatid, amen, si Ezekias mga kapatid, amen, hallelujah, na lingkod ng ating Panginoon, praise God. Sabihan ni Prophet Isaiah na ihanda ang kanyang pamilya sapagkat siya ay mamamatay na at hindi mabubuhay. Amen. Ngunit itong si Ezekias mga kapatid ay hindi po, amen, nawalan ng tinatawag na pananalig at pananampalataya sa ating dakilang Diyos. Amen. Nagkaroon siya mga kapatid, amen, sa kanyang sarili ng encouragement, hallelujah, na bagamat siya ay hindi po mabubuhay at siya po ay mamamatay, amen, isang bagay lang mga kapatid, amen, ang kanyang ginawa. Ang sabi ng Bible mga kapatid, nang magkagayoy ipinihit ni Ezekias ang kanyang muka sa panig at nanalangin sa Panginoon. So maliwanag mga kapatid, amen, hindi nawalan, praise God, ng lakas ng loob itong si Ezekias sa kanyang sarili, kundi ang sabi ng Bible, siya po ay, amen, tumalikod kay Isaias, humarap siya sa wall, amen, at siya po ay nanalangin. Amen. Praise God. At alam natin na there is power in prayer. Amen. So, any words mga kapatid, hallelujah, na may babaybay natin, amen, sa buhay natin, kundi ang prayer. Ito lang mga kapatid ang makapangyarihan, amen, na kayang ugain ang anumang kalagayan ng buhay ng isang tao, amen, kundi ang pananalangin. Kaya itong si Ezekias mga kapatid ay hindi siya, amen, nawala ng tiwala, nagkaroon siya ng encouragement, nagkaroon siya ng lakas, amen, at siya mga kapatid ay tumalikod kay Prophet Isaiah, amen, at siya ay nanalangin sa ating Panginoon. Ang sabi ng Bible,
At nagsabi, itinadalangin ko sa iyo, O Panginoon, na iyong alalahanin kung paano ako'y lumakad sa harap mo sa katotohanan at may dalisay na puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin. At si Hezekias ay umiyak ng di kawasa. Amen. So, tingnan nyo mga kapatid, ang naging kalagayan itong si Hezekias, ano? Dahil itong si Hezekias, mga kapatid, amen, ay lingkod ng ating dakilang Diyos. Amen, siya ay merong pag-ibig sa ating dakilang Panginoon. Amen. Hindi siya, mga kapatid, nawala ng pag-asa. Hindi siya, mga kapatid, amen, hallelujah, nang lupay-pay, kundi nilakasan niya ang kanyang loob, praise God, na kung saan, mga kapatid, itong si Hezekias ay merong magandang, amen, testimonya, amen, sa harapan ng ating dakilang Panginoon. At itong isang bagay nito, mga kapatid, amen, ay ginawa niya, amen, nang siya, mga kapatid, ay wala pang karamdaman. So, meaning, mga kapatid, nang si Hezekias, amen, ay kumpleto pa ang kanyang kalakasan. Wala pa siyang karamdaman, mga kapatid. Mayroon siyang ginagawang paghahanda sa kanyang sarili sa harapan ng ating pong dakilang Diyos. Sapagkat dahil nito, mga kapatid, amen, nang dumating na ang kalagayan sa buhay nitong si Hezekias, meron siyang puhunan sa harapan ng ating Panginoon, sapagkat itong si Hezekias, mga kapatid, ay merong mabuting testimonya na ginawa sa harapan ng ating Panginoon. Kaya napakalaga, mga kapatid, sa buhay po natin na habang tayo ay malakas, amen, matipuno ang ating pangangatawan, taglay natin ang kabataan, amen, na naglilingkod sa Diyos. Praise God, hallelujah. Huwag natin sasayangin, amen, hindi natin mapagandaan, amen, ang kinabukasan ng ating pong buhay. Katulad nitong si Hezekias, mga kapatid, nagkaroon siya, amen, ng magandang testimonya sa harapan ng ating pong Panginoon, na ito'y naging bagay, mga kapatid, upang ang biyaya, habag at awa ng ating Panginoon ay dumalon. Praise God, dito kay Hezekias, mga kapatid. Ang sabi nga, mga kapatid, ng Bible, hallelujah, kahit tayo, mga kapatid, praise God, ay mga makasalanan, amen, sa harapan ng ating Panginoon, amen, ang sabi nga, amen, kung ang ating kasalanan, amen, ay kasing laki ng Titanic, amen, ang pag-ibig naman ng ating pong dakilang Diyos ay kasing lawak naman, amen, ang Pacific Ocean. Ganyan, mga kapatid, kabuti, amen, hallelujah, at habagan ang biyaya ng ating pong dakilang Diyos. Praise God. Amen, hallelujah. Praise God, hallelujah. Kaya huwag natin, mga kapatid, amen, sasayangin ang kalakasan ay pinagkakalob sa atin ng ating pong Panginoon. Hanggat maaari, mga kapatid, praise God, pagkukulan natin ng pansin ang paghahanda sa kinabukasan ng ating pong mga buhay. Hindi lamang pang-physical, mga kapatid, kundi higit sa lahat pang-spiritual na paghahanda, sapagkat anytime or any moment, mga kapatid, praise God, lilisalin natin ang mundo ito, mga kapatid. Amen. Kaya itong si Hezekias, mga kapatid, amen, dahil siya ay merong magandang testimonya, patotoo sa ginawa niya, mga kapatid, nang siya ay wala pang karamdaman at mayroong lakas, mayroon siyang mabuting nakaraan sa harapan ng ating dakilang Diyos. At ang bagay nito, mga kapatid, ang nagtulak, amen, sa ating dakilang Diyos
upang itong si Isikayas ay taglayin niya ang higit na pagpapala, habag at awa ng ating dakilang Diyos. Sapagkat ang sabi ng Bible, mga kapatid, na ang si Isikayas, mga kapatid, ay tumalangin sa ating Panginoon. Amen. At siya, mga kapatid, ay nakikiusap sa ating dakilang Diyos na kanyang alalahanin ang alin yung magagandang testimonya, amen, na ginawa nitong si Isikayas nang siya, mga kapatid, ay wala pang karamdaman. Yung magandang mga nakaraan na kanyang ginawa, amen, sa harapan ng ating dakilang Diyos, amen, ay kanyang ipinapakiusap sa ating dakilang Diyos na alalahanin ito ng ating Panginoon. Amen. Kasi ito namang si Isikayas, mga kapatid, ay hindi rin naman siya nagkulang. Amen. Ng paglilingkod sa Diyos. At sa atin man, mga kapatid, di man tayo nagkulang. Pero talagang padadaanin tayo ng ating pong dakilang Diyos. Amen. Sa puntong parabang, amen, hallelujah, tinalikuran na tayo ng tadhana. Amen. Ngunit alam natin na it is a normal, mga kapatid, na ang tao ay dadaan sa mga pagsubok katulad ng karamdaman. Amen. Amen. Lahat naman tayo, mga kapatid, ay nagkakasakit. Amen. So sino rito ang hindi nagkakasakit? Ay pasalamat nga tayo, mga kapatid, at buhay pa tayo. Amen. Yan yung malaking ipagpapasalamat natin sa Panginoon, sapagkat ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabagin sa ating po mga buhay. Na kahit tayo minsan nakakagawa, amen, ang pagkakasala at labag sa kalooban ng ating Panginoon, still, mga kapatid, praise God, ang kahabagan ng ating Panginoon ay ine-extend niya, amen, sa ating mga buhay. Yung Psalms 136, mga kapatid, is a chapter of good and mercy ng ating Panginoon. Nabasa natin yan, mga kapatid, in Psalms 136, whole chapter yan, mga kapatid, amen, ng kahabagan ng ating dakilang Panginoon. Praise God. Ano yung verse 1 ng Psalms 136, mga kapatid? Amen. Ang sabi, o mga pasalamat kayo sa Panginoon, sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kagandang loob ay magpakailanman. So ayan ang buong chapter ng Psalms 136, mga kapatid. This is the chapter, amen, ang ating pong Panginoon, amen, ang good and mercy ng ating Panginoon. Marami tayo, mga kapatid, matutungayan, amen, sa mga talata na yan about sa kabutihan at kahabagan ng ating dakilang Diyos, na kahit tayo, mga kapatid, ay nakakagawa, amen, ng labag sa kanyang kalooban, na kahit minsan nakakalimot tayo, amen, na sumunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, still, mga kapatid, ini-extend ng ating dakilang Diyos yung kanyang kabutihan at kahabagan sa bawat isa sa atin, mga kapatid. The reason why, amen, sapagkat hanggang tayo ay naglilingkod, amen, ng matapat sa ating dakilang Diyos, amen, nakapag-ahanda tayo sa harapan ng ating Panginoon ng lahat ng mga bagay na ito ay kailangan alalahanin ng ating dakilang Diyos na buhay. Pero kung puro pasaway tayo, mga kapatid, amen, kung tayo ay puro pasaway, mga kapatid, marahil alalahanin din niya ng ating Panginoon. Kasi every sequences, mga kapatid, amen, anumang mga sequences na nagagawa natin, anumang mga bagay, mga kapatid, na hindi ayon, amen, sa kalooban ng ating Panginoon,
there is a consequence, mga kapatid. Amen. Praise God. Pero mabuti pa rin ang ating Panginoon. Kapag tayo ay merong good testimony, meron tayong mabuting mga nakaraan sa paglilingkod natin sa Diyos, itong bagay nito, mga kapatid, ay aalalahanin ng ating Panginoon. Especially kapag tayo, mga kapatid, ay amen, mga naglilingkod ng tapat sa Panginoon. Normal lang, mga kapatid, na minsan magkamali tayo, pero hindi natin ito dapat ipapamuhay. Iba yung makasalanan sa nagkakasala. Magkaiba yan, mga kapatid. Amen. Yung makasalanan, mga kapatid ko, ay namumuhay sa pagkakasala. Makasalanan nga. Amen. Namumuhay sa pagkakasala. Pero yung nagkakasala na hindi, amen, sinasadya, amen, hallelujah, at hindi ito ipinamumuhay, praise God. Ito isang bagay lang na paalala ng ating Panginoon na hindi na natin dapat, amen, babalikan pa yung mga nakaraan na hindi karapat-dapat sa paningin ng ating Panginoon. Amen. At marami pa rin mga Krisyano, amen, ang namumuhay sa sitwasyong ganito. Kaya, thanks be to God, mga kapatid, ang biyaya at tabag ng ating Panginoon ay patuloy na ipinagdaloy ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sapagkat in fact, mga kapatid, andito tayo ngayong oras nito, ini-enjoy natin ang presensya, kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen. Andito tayo, mga kapatid, ini-express natin ang ating pag-ibig at pagmamahal sa ating pong dakilang Panginoon. Sapagkat alam natin na, amen, mahal tayo ng ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen, amen, amen. Praise God. Kaya nga, mga kapatid, ng si Hezekias, amen, hallelujah, ay nanalangin sa Panginoon. Praise God. Ipinaalala ni Hezekias, amen, yung mga magagandang patotoo niya, mga buhay na patotoo niya at mga magagandang nakaraan na kanyang ginawa sa harapan ng ating dakilang Diyos. Amen. Ang sabi ng Bible at nagsabi, itinadalangin ko sa iyo, O Panginoon, na iyong alalahanin kung paano ako'y lumakad sa harap mo sa katotohanan at may dalisay na puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin. At si Hezekias ay umiyak ng di kawasa. Tingnan nyo, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. At ang bagay nito, mga kapatid, ay hindi po nalingid. Amen. Sa paningin ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise God. Kaya nga kung mayroong pagkilos, amen, ay mayroong paggawa. Si Hezekias, mga kapatid, ay hindi po nanatili sa kanyang kalagayan. Amen. Kundi siya, mga kapatid, amen, ay nagpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. At ang sabi, mga kapatid, pinadaloy ng ating Panginoon ang biyaya, habag ng ating dakilang Diyos. Kaya nang mapakinggan ito ng ating Panginoon, nakarating yung dalangin nitong si Hezekias sa trono ng biyaya ng ating Panginoon. Muli niyang inutusan, praise God, itong si Prophet Isaiah. Isaias, mga kapatid, amen, na bumalik, pumunta, amen, sa bahay, amen, itong si Hezekias. Ang sabi na magkagayoy, dumating ang salita ng Panginoon kay Isaias na nagsasabi, ikaw ay yumaon
at sabihin mo kay Hezekias, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ni David na iyong magulang, aking dininig ang iyong panalangin, aking nakita ang iyong mga luha, narito aking idaragdag sa iyong mga karawan ang 15 taon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid. Amen. That's why itong si Hezekias, instead na siya, mga kapatid, ay mamamatay na, amen, nakasumpong pa siya, mga kapatid, ng biyaya sa harapan ng ating dakilang Diyos. Amen. Dinagdagan pa ng 15 taon ang buhay nitong si Hezekias, mga kapatid. The reason why, mga kapatid, sapagkat itong si Hezekias ay meron pong ginawang paghahanda, amen, na kanyang ginawa sa harapan ng ating Panginoon nang siya po, mga kapatid, ay wala pang karamdaman. Amen. Kaya church, tandaan natin, mga kapatid, walang permanenteng bagay, amen, sa mundong ito. Lahat ng bagay, mga kapatid, ay lilipas. Kahit ang buhay po natin, mga kapatid, ay lilipas. Amen. That's why, malaking katanungan, amen, sa bawat isa sa atin, praise God, tayo ba, amen, ay nakapaganda? Amen. Sa atin pong paglisan. Ang pamilya ba natin, mga kapatid, amen, ay ating napaghandaan para sa ating paglisan. Kaya ang bagay nito, mga kapatid, amen, ay aking iiwanan sa inyo. Praise God. Handa na ba tayong sumalubong sa ating dakilang Diyos na buhay? So tayo lahat, mga kapatid, ay tatayo. Amen. Muli nating palakpakan ang ating Panginoon. Thank you, Jesus. Praise God. Praise the Lord. Kaya tandaan natin, mga kapatid, dalawang uri, amen, na pag-aandaan natin sa ating pong paglisan. Amen. Yung ating kalagayang material, physical, at higit sa lahat, kalagayang spiritual. Amen. Masaya, mga kapatid, ang maglingkod sa Diyos. Praise God. Amen. Amen. Masaya na kapiling natin ang ating mga mahal sa buhay. Amen. Praise God. Kaya samantalang tayo, mga kapatid, ay nananatiling nabubuhay sa mundong ito, huwag natin sasayangin ang oras at minuto at panahon na ginugugol natin sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Ipaganda natin ang kalalagyan, ang ating mga sarili, ang ating mga mahal sa buhay, praise God, sa ating pong paglisan, upang tayo, mga kapatid, ay makasigurado, amen, na sa ating paglisan, iiwanan natin, amen, ng ating mga mahal sa buhay, hallelujah, ay nasa maayos na kalagayan. Amen. Ikaw man ay bata, ikaw man ay matanda, amen, so kailangan natin ang paghahanda sa ating pong paglisan. Amen, sapagkat kung dumaan man ang mahabang panahon at lilisanin na natin ang mundong ito, amen, meron tayong mabuting kawakasan Thank you, Jesus. na tatanggapin sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Sapagkat meron tayong paghahanda na ginawa, amen, sa ating pong paglisan, mga kapatid. Yes, Jesus. Kaya sa mga oras na ito, hallelujah, amen, lalapit tayo sa ating Panginoon. Praise God. Ikukonsulta natin, amen, ang ating kalagayan sa harapan ng ating dakilang Diyos. Kumusta ang ginagawa nating paghahanda, amen, sa ating pong paglisan.
Amen. Sapagkat walang nakakaalam ng kalagayan ng ating pong mga buhay. Ang sabi nga ng Bible, ano ang iyong buhay? Tayo ngay isang singaw na sa sandaling panahon ay lilipas. Ano ang ating buhay, mga kapatid? Praise God. Kaya mga kapatid, sa oras nito, hallelujah, habang tayo nakakatayo, halapit tayo sa ating Panginoon, ikukonsulta natin ang espiritual na kalagayan natin sa kanyang harapan. Tayo ba ay patuloy na nakapaghahanda? Amen. Sa harapan ng Diyos. Samantalang aawit ang ating mga backuper. Amen. Ang ating mga singer, mga kapatid. Amen. Praise God. Meron pa tayong 45 minutes, mga kapatid. Hallelujah. Upang ating pumadama ang ating dakilang Diyos. 45 minutes. Hallelujah. Para magwan. Hallelujah. Kaya sikapin natin, mga kapatid, na before mag-one, maramdaman natin ang presensya ng ating Panginoon. Huwag tayong lilisan sa sanctuary nito, mga kapatid. Hallelujah, na hindi natin nadadama ang presensya ng ating Panginoon. Si Sikayas, mga kapatid, ay nagpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Wala siyang inaksaya sa kanyang sarili na kanyang lisanin ng mundo na hindi niya na ipaganda ang kanyang mga mahal sa buhay sa kanyang paglisan. Ngunit ang biyaya ng Panginoon ay na-extend ang ating Panginoon sa buhay ng Sikayas. Hindi niya inayaan na si Sikayas, hallelujah, ay lumisan. Amen. Sa mundong ito, na ang kanyang mga mahal sa buhay ay hindi paligtas, hindi pa nakapaganda, amen, sa kalalagyan ng kanilang mga kaluluwa. Kaya church, ang biyaya ng Panginoon ay nananatili sa iglesyang ito. Ang biyaya ng ating Panginoon ay patuloy niyang ini-extend sa church na ito. Hallelujah. Kaya kumustahin natin ang ating pamilya. Kumustahin natin ang ating mga mahal sa buhay, mga kapatid. Dahil maghahanda ba natin sila ng kanilang kinalagyan o the future na kanilang ilisan ang mundo ito, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Napakalaga, mga kapatid, ng oras. Napakalaga ng panahon. Kaya sulitin natin, mga kapatid, ang panahon at oras na inilalapit natin sa mundo ito. Mabigyan natin ang kaluguran ang ating Panginoon. Mabigyan natin siya ng kagalakan sa paglilingkod natin sa Diyos. Sige, mga kapatid. Hallelujah. Si Sikayas, mga kapatid, ay nakasumpong. Amen. Ng kabagan sa harapan ng Panginoon. Kaya huwag tayong papayag, mga kapatid, na lilisanin natin ang mundo ito ng ating mga mahal sa buhay ay hindi pa nakakakilala sa harapan ng ating Panginoon. Sige, mga kapatid, hanggang meron tayong lakas, hanggang tayo merong hininga, hanggang meron tayong buhay na pinagkakaloob ang ating Panginoon, gawin natin, mga kapatid,
God, praise God, praise God. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Kung si Jesus ang hindi mo kasama, hallelujah, shall we worship the Lord, sirs? Hallelujah, sabay namin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, yung palakpak na mayroong talumpay. Amen sa ating Panginoon. Oh, Jesus, we worship you, Lord. Oh, magnify the name of the Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord Jesus. Oh, blessed be the name of the Lord. Amen. So everybody say thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. Amen. Sa ating pong pagtatapos, mga kapatid. Before that, paalala lang sa ating pong mga tatay, pwede po kayong maiwanan muna saglit. Meron lamang po akong ipaparinig. Amen. Sa lahat po ng ating po mga tatay. At sa Friday, sa ating po prayer meeting, amen. So, salamat sa napakagandang mensahe ng ating Panginoon na dinala ni Sister Annalyn about dila, mga kapatid. Isang maliit na sangkap, pero buong kabundukan naman, mga kapatid, ang kaya